Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinahahayag ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat ni Jesus sa langit ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghahatid ng mabuting balita at sa pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming panananahan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman, ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na nagtatagal at bibinyagan kayo ng Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan ito. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit. Samantalang, nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang sumampalataya, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat.
Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang buhay. May gusto lang po akong simulang kwento. Nung nakaraang Biyernes po kasi, pagbaba ko dito sa harapan ng opisina, may nagkukumpulan ng mga lola at may kasama po silang isang bata. Tinanong ko yung bata, di ba po karaniwan na tinatanong natin sa mga bata, anong gusto mo paglaki mo? Anong gusto mo paglaki mo? Tinanong ko yung bata, anong gusto mo paglaki mo? Gusto mo bang maging father? Sabi niya, ayaw daw niya. E di tinanong ko, anong gusto mo paglaki mo? Ay, gusto ko na pong maging father. Tapos, nung sinabi niya iyon, sabi ko sa kanya, suot ko yung aking damit. Paglaki mo, ibibigay ko sa iyo ito. Alam niyo po yung sagot ng bata. Paglaki ko, patay na po kayo nun. Kinabahan ako. Parang ayoko nang palakihin yung bata. Pero sa ilang araw pong dumaan, patuloy ko pong binabalikan yung istoryang iyon, yung tagpong iyon, dahil may pinapaalala pa rin po yung tagpong iyon sa aking buhay at sa buhay nating lahat. Ano po yung isang katotohanan ng buhay? Darating po yung panahon, mawawala talaga tayo. Lilisan tayo sa mundong ito. Katulad ng paglisan ng ating Poong Jesus Nazareno, pag-akyat niya sa langit, nawala na siya yung kanyang katawan, nawala sa piling ng mga alagad. Pero magandang tanungin at magandang pagnilayan, ano ba yung maiiwan ko dito sa mundong ito kapag ako ay nawala na? Ano ba yung iiwanan ko? Dahil yung Panginoon may iniwan sa mga alagad, kaya't patuloy na lumago yung pananampalataya ng mga tao at patuloy na lumago yung ating simbahan. Tanungin po natin yung ating mga sarili, ano bang gusto nating maiwan kapag tayo ay wala na sa mundong ito? Gusto ba nating maiwan yung alaala na itong taong to maiinitin yung ulo? Itong taong to, nung nabubuhay pa to, palaging may baon na chismis. Itong taong to, nung nabubuhay pa to, napakabuti niya. Itong taong to, nung nabubuhay pa, napakamapagbigay, napakamapagpatawad, napakamapagmahal. Tanungin po natin yung ating mga sarili, ano yung gusto nating maiwan ng alaala? At kapag klaro na po ito, sino ba naman po ang gustong may maiwan na masamang alaala? Hindi ho ba marami sa atin ang ninanais na alaalang maiwanan ay alaala ng kabutihan? Kaya kung yun po yung alaalang gusto nating maiwanan, yun na po yung karanasan na iparanas natin sa bawat taong ating makakatagpo. Gusto nating maalalang mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, mapagmalasakit. Gawin po natin iyon sa ngayon pa lamang, sa araw-araw ng ating mga buhay. At ngayon po, tingnan po natin kung ano ba yung iniwanan ni Jesus sa kanyang mga alagad. May dalawang bagay po na palaging magkaakibat na iniwanan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang alaala ng mabuting balita na kanilang naranasan sa pamamagitan ng buhay ni Jesus at ang misyon na ipalaganap ang mabuting balitang naranasan nila sa ating Panginoong Jesus. Mapapakinggan po natin sa mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ano po yung misyon na iniiwanan ni Jesus? Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng dako, sa lahat ng parte ng mundo. Ipalaganap ang mabuting balita. At saan nila hahanapin yung mabuting balitang kanilang ipapalaganap?
sa karanasan nila ng ating Panginoon. Kung paano nilang naranasan yung Panginoon sa pagpapatawad, yun yung mabuting balitang ipaparanas nila. Kung paanong nakita nila ang Panginoon, nagpakain ng mga nagugutom, yun ang mabuting balita na ipapalaganap nila. May mission din silang magpakain ng mga nagugutom. Yung Panginoon, ipinakita yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay hanggang sa dulo. At yun din po yung mabuting balita na ipanaranas ng mga alagad habang sila ay nabubuhay. At ito rin po yung mabuting balita na paanyaya sa ating patuloy nawa nating iparanas sa lahat ng taong ating makakatagpo. Paano po natin matatagpuan yung mabuting balita? Kapag patuloy tayong humaharap sa ating Panginoon, nakikinig sa Kanyang salita, tinatanggap siya sa Eucharistia, at tinatanggap siya sa mga sakramento. Ito po yung mga paraan ng Panginoon para iparanas sa atin yung mabuting balita ng Kanyang buhay at pagmamahal upang tayo ang paanyaya sa atin bilang mga alagad ng Diyos ay makapagparanas din ng mabuting balita sa ating mga kapwa. Unang paalala po, tumanggap ng mabuting balita sa Panginoon. Palaguin ito sa ating mga buhay at iparanas ang mabuting balita sa ating mga kapwa. Pakisabi po sa mga katabi, magparanas ka ng mabuting balita. Ayan po. Huwag po ibang balita. Huwag po mga balitang chismis lamang. Ang patuloy po nawang ipalaganap natin ay ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi lamang sa ating mga salita, nawa mas lalo na sa ating mga buhay. Amen po ba? Maliwanag po iyon. Maliwanag po. At hindi naman po tayo talagang iniwan ng ating Panginoon. Dahil magagampanan lamang natin yung ating mission na iyon kung patuloy niya tayong sasamahan. At anong ipinadala ng ating Panginoon para tuluyan tayong masamahan? Ipinadala ng ating Panginoon ang kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, na una nating tinatanggap nung panahon na tayo'y binyagan. Itong Espiritong Santong ito, patuloy na magpapaliwanag sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Patuloy tayong bibigyan ng lakas para magampanan natin yung ating mga misyon. Isang paalala po, na kapag ang Diyos binibigyan tayo ng misyon, ipinagkakaloob niya ang kanyang Espiritu para magampanan natin ito. Anong kailangan lamang nating gawin? Bubuksan ang ating mga buhay upang patuloy na dumating ang grasya ng Panginoon na ating gagamitin sa ating misyon. Mga minamahal kong mga kapatid, kailanman ay hindi magkukulang ang Diyos sa paggagabay at pagbibigay ng lakas. Kung minsan lamang po, tayo yung nagkukulang para tanggapin ang ibinibigay ng Diyos. Kaya anong pangalawang paanyaya po sa atin sa araw na ito? Patuloy na buksan ang buhay sa Espiritu Santo. Hingin natin yung kanyang lakas. Hingin yung pag-asang kinakailangan ng ating mga buhay upang patuloy tayong makapagbigay ng pag-asa at mabuting balita dito sa mundong ito. Ikalawang paanyaya, patuloy na buksan ang sarili sa Espiritu Santo. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa kwento po ng isang anak tungkol sa kanyang mga magulang, partikular sa kanyang nanay. Ang pangalan po ng anak ay May. Isinulat niya po ito at aking nabasa. Kwento po ni May, dumating yung tagpo sa buhay ng kanyang mga magulang na yung kanyang tatay ay nagkaroon ng malubhang sakit. Wala na pong pag-asa. At yung nanay niya, alam niya, patuloy na nangangalaga, nagbibigay kalinga at nagbibigay ng panahon para iparamdam sa kanyang tatay yung pagmamahal at pag-aaruga hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Isang araw daw yung kanyang tatay, inaya yung nanay niya sa ospital
na magkape tayo. E di nagkape daw sila. At nung nagkakape sila, sabi ng tatay sa nanay, buti na lang, binigyan ako ng Diyos ng isang guardian angel na ang pangalan ay Mercelita. Mercelita po yung pangalan ng nanay. Sabi ng tatay, destiny talaga tayo. At alam ko, naniniwala ako, aabot tayo ng 100 years. Nagkamali po yung tatay dahil kinabukasan po ay kinuha na siya ng ating Panginoon. Kinuha na siya ng Panginoon at ibinurol nila, at habang ibinuburol yung tatay nila, naalala nung anak, alam niyo po kung ano yung pinakamahalagang hinihiling nung pamilya habang nasa ospital pa yung tatay nila. Nang hihingi sila sa Diyos ng awa na pagalingin yung kanilang ama. Nung mamatay naman yung kanilang ama, ang hinihiling naman nila ay awa para papasukin siya sa kalangitan. Patuloy nilang pinagdasal ang awa at bigla niyang na-realize they were asking for mercy at ibinigay na pala ito noon pa man sa kanyang tatay sa katauhan ni Mercelita. Matagal lang ibinigay ng Diyos yung mercy na hinihiling nila. At binigyan siya ng konsolasyon, kaginhawaan sa kanyang kalooban nung na-realize niya ito sa pananalangin na yung Diyos patuloy na nagkakaloob ng kanyang grasya kahit pa hindi pa natin hinihiling ito. Matagal na nilang natanggap ang mercy ng Diyos sa katauhan ni Mercelita at natutuwa siya, magaan yung loob niya na palayain yung kanyang tatay dahil alam niya na yung kanyang tatay nakaranas ng dakilang pag-ibig dahil sa kanilang nanay na si Mercy. Mga minamahal kong mga kapatid, salamat po sa mga pagmamahal ng nanay. Ito po ay isa sa mga sagot at isa sa mga paraan upang maging saksi tayo sa pagmamahal ng Diyos. Nawa tayo, bawat isa sa atin, hindi lamang po yung mga nanay, patuloy na maging saksi at pagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos. At nawa yung bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ating pagmamahal at paglilingkod, ay magparanas ng pagmamahal ng Diyos dito sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong ating ipanalangin sa Diyos. Nawa, Panginoong Hesus Nazareno, patuloy mo kaming gabayan habang kami ay nabubuhay. Patuloy na bigyan ng mga grasyang aming kailangan. Patuloy na bigyan ng pagmamahal. Patuloy na iparanas mo sa amin ang mabuting balita upang ang mabuting balita na ipinaparanas mo sa amin ay patuloy naming maiparanas sa bawat isang nananampalataya sa iyo. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang malwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Ating sabihin, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa karapatang pangtao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng paggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kalwalhatian mo. Patuloy mo nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapi nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakabumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay
at pag-akyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan, sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo. Kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.